ko sa Estados Unidos upang lalo silang makabuo ng solidong kaso laban sa ICC. Kung makukuha lamang sana ng Estados Unidos si Saldico at siya ay papaaminin sa ng detalyado doon sa kanyang pamudmod ng pera nating mga Pilipino bilang suhol, diyan sa mga opisyal ng ICC, yari ang kanyang administrasyon. Correct. Baha, pamalit ulo sa ICC at Budol Unit Team 2.0. Simulan po natin sa baha dahil lahat tayo ay naantala ang ating araw-araw na pamumuhay. Correct. Dahil na lamang sa paulit-ulit na baha. Alam ninyo dito sa ating bansa, mga kababayan, dalawa lang naman ang ating season, wet and dry season. Correct. Yung wet season nagiging very wet. Yung dry season nagiging very dry. But both seasons are predictable. Whether it be wet season o dry season, alam na nating lahat, hindi ka kinakailangan maging eksperto o maging kawani o opisyal ng Pag-asa upang malaman na dalawa lamang ang season natin sa Pilipinas. Ang wet and dry season. Very predictable. But and yet, kahit ito ay predictable, paulit-ulit tayong naaantala, sinasalanta at pineperwisyo ng baha. At hindi natin titigilan itong usapin ng baha. Lubog ang Metro Manila. Ilang araw nang walang pasok ang halos lahat ng paaralan sa Kalakhang, Maynila. Dahil sa baha. Ilang libo o ilang daang libong empleyado ang naiipit, nai-stranded, dulot ng pagbaha. Ilang daang milyon kung hindi man bilyong halaga ng kalakal ang nalulusaw dahil sa baha bukod pa sa trafiko. Bukod sa baha, yung pan-traffic. And yet, hanggang ngayon, tulog pa rin. ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Lubog ang Metro Manila sa baha. Kailan kaya gaganapin muli? Kailan kaya sisimulan muli? Nako. Yan mga kababayan, no? Itong tanong ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, nakamukhang malabo eh. Ang sagot ay mukhang malabo. Ha? Mukhang malabong mabuksan ulit yung Blue Ribbon Committee, yung investigation dyan sa flood control. Kasi nga, ibinigay na eh. No? Ibinigay na po ni Erwin Tulfo, ni Chairman Blue Ribbon Chair, Erwin Tulfo, sa Ombudsman. Kung baga, ipinaubaya niya na sa Ombudsman. Hindi na po sila mag-iimbestiga sapagkat Ombudsman na po ang mag-iimbestiga sa flood control. Ang problema nga lang dito mga kababayan, alam naman po natin kung ano po ang karakas nitong Ombudsman Boyeng Rimulya. So malamang sa malamang, kahit hindi pa inuumpisahan itong investigasyon dyan sa flood control, ay alam na po natin ang kalalabasan dyan mga kababayan. Diba? Kung yung pagkakaso nga lang, kaya Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez ay diba, napakahirap gawin para kay Ombudsman. Paano pa kaya kung papanagutin sila dito sa flood control? Diba? Malabo. Kailan kaya magbubukas muli ang pagsisiyasat sa mga daang bilyong piso kung hindi man trilyong pisong halaga ng pera nating mga Pilipino na dapat sana ay sa flood mitigation project na nauwi sa mali-malitang korupsyon. Kalampagin din natin ang Senado. Kailan sisimulan muli? Kailan bubuksan muli? Kailan muli magsisiyasat ang Blue Ribbon Committee ng Senado tungkol dito
sa napaka mapanira na pangyayari dulot ng pagbaha. Dito natin makikita yung prioridad ng chairman, yung pinuno ng Blue Ribbon Committee. Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, manhead. Correct. Manhead, samantala, Tama. nung siya ay nasa labas pa ng serbisyo, nung siya ay hindi pa kasali sa istruktura ng gobyerno, ang kanyang mga programa, kunwari ay para sa masa. Hindi Kunwari pala. ay para sa mahihirap. Oh, kunwari Kunyari lang ay pala. galit sa mga korap. At ngayon siya ay binigyan ng pagkakataon ng mamamayang Pilipino, Ganun. tahimik. Kurap na Usal rin eh. ang bibig kung kailan niya sisimulan. Ang pagdinig dito sa maanumalya. Correct mga kabayan. Kumbaga ginamit lang yung programa niya para magpakilala sa taong bayan, no? O ganito ang tulpo, matapang, galit sa mga kurapa, di ba? O tapos magaling mag-ayos ng mga sirang pamilya, ha? O di ba? Ganyan po ang tulpo, ang pagkakilala natin sa tulpo. Pero nako po, mga kabayan, anong nangyari? Ha? Anong nangyari sa inyo? Kayong mga tulpo, kung kailan kayo naging mga senador, kayong dalawa, oo, kayong dalawa, Raffy Tulpo at Erwin Tulpo, kung kailan kayo naging senador, saka naman, bumaliktad yung mga dila ninyo, ha? Hindi na kayo makapagsalita patungkol sa korupsyon. Bagkos ay kayo patuloy ay nasasangkot sa kaliwat kanang korupsyon. Nako po. Napakalawak na kurakot at laganap na korupsyon sa flood control funds. Na ngayon, ang Kalakhang Maynila at ang ating mga kalunos-lunos na kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan ay lubog pa rin sa baha. Hindi Oy, na Joel naalis Villanueva. ang tubig baha. Puno na Kamusta? sila ng alipunga dahil grabe. lamang sa kapabayaan ng mga naatasan ng ating saligang batas na magsiyasat dito sa Wala eh. napakamaanumalyang flood control funds corruption. Dito rin natin pag-uusapan itong panukalang 7.2 trillion pesos na 2026. National Expenditure Seven, Program. Yung panukalang budget for 2027. 2027. Napakalaki. 7.2 grabe. trillion pesos. Magkano na naman ang ating uutangin? Sapagkat hindi naman Utang na sasapat naman yan. yung revenue o koleksyon ng gobyerno. Correct. At doon sa 7.2 trillion pesos na yan, mayroong panukala na magtabi o maglaan ng 3.4 billion pesos para sa MMDA. Ano ang gagawin ng MMDA sa 3.4 billion pesos Ay, grabe. na nais ilagak ng President's budget for 2027? Yan daw po ay upang maibsan ang problemang dulot ng pagbaha. 3.4 billion pesos. Ako, kinakabahan ako dyan kay Tory kasi si Tory pong manager ngayon, di ba? Kinakabahan ako dyan mga kabayan kasi planong tumakbo ni Tory sa 2028 mga kabayan. National election, hindi pa natin alam kung anong senador ba, presidente ba, vice-presidente ba ang tatakbuhan ni Tory, hindi pa natin alam pero kung ibibigay ang pondong yan, parang ikaw, di ba, mapapaisip ka baka gamitin lang yan sa 2028 election. Mapapaisip ka lang mga kabayan. Hindi naman natin sinasabing gagamitin niya, pero syempre, dahil nga sa punong-puno ng korupsyon ang hitik na hitik, di ba? Hitik na hitik sa korupsyon ang administrasyong ito. Hindi natin maiwasang isipin yun, mga kababayan. Of the 3.4 billion pesos, maliit na halaga lamang po ito pag tiningnan naman ninyo yung kabuoang halaga na ipinapanukala ng tanggapan ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Yung kabuoang pondo para dyan sa flood control ay nagkakahalaga ng 107 billion pesos. Ayan. Tama yung narinig ninyo. 107 billion pesos ang panukala nilang Meron pa rin. flood control budget for 2027. Isa na namang malaking kahibangan
itong 107 billion na hinihingi ng Marcos Jr. administration sa Kongreso. Bantayan ninyo ito, mga kababayan. Sapagkat ang kainaman ngayon ay napakarami na ang nagagalit, nagmumura, nanunumpa, yung mga ginang ng tahanan, mga batang estudyante, ang mga iba't ibang professionals, iba't ibang manggagawa, lahat na ng sektor. Driver ng bus, driver ng jeep, driver ng padjak, driver ng tricycle, nagmumurat galit na dahil pineperwisyo sila ilang araw na, ilang linggo na nitong baha, paulit-ulit na lang. Ngayon na mga kakabayan, ilang linggo na, ilang araw na, pero sabi po ng presidente, humupa agad yung tubig baha, 24 hours pa lang, hindi pa nagdi 24 hours, humupa na, aray mo. And yet, for next year, ang hinihinging pondo ng DPWH ay 107 billion para sa flood control budget. Ito'y dapat nating bantayan. Mauuwi na naman ito sa mali-malitang suhol pag hindi natin ito binantayan. At ayon sa ating pagsasaliksik, at lumabas na rin ito, mula 2011 hanggang 2025 o kabuuang 14 years from 2011 to 2025, ang nailagak ng pera nating mga Pilipino patungkol diyan sa pag-ayos ng problema natin sa baha ay 1.939 trillion pesos. Ganyan na kalaki ang ating ginagastos para dito sa flood control budget. From 2011, lagay po natin sa tamang perspektibo. From 2011 to 2025, ang ginagastos na nating mga Pilipino patungkol dito sa flood control budget ay 1.939 trillion. Ganyan na po kalaki yung perang iginugugol nating mga Pilipino. Pero sa kabila ng napakalaking pondong ibinibigay na, ibinuhos na para sa flood control, paulit-ulit pa rin ang pagbaha. Nakakasawa na, nakakasuya na, nakakagalit na. Ulitin ko, sa dami ng aking nakausap sa aking paglilibot, ultimo, mga ordinaryong ginang ng tahanan, salamat po sa inyo. Yung mga professionals, ultimo mga piloto ng eroplano, ang mga ordinaryong manggagawa, nagmumura, sinusumpa na ang kanilang malulungkot na karanasan dulot ng paulit-ulit na pagbaha. Tama. Ang pangunahin dito, pagdating sa NCR muna tayo, bakit natin kinakailangan talakayin ito upang ituwid ang buling pagsisinungaling ng mga nasa pamahalaan? And we were informed na yung nag-attend po noong linggo ay the largest crowd recorded ever that have attended the Kadayawan Festival. Maraming salamat, congratulations sa inyo. Kasama rin natin mula sa Calgary, Alberta, sa Canada, Nia Amil, for flood control management at flood control mitigation. Ito'y isang malaking kahibangan. Huwag kayong magpapabudol. Ginagabayan ko kayo para hindi tayo magpabudol. At salamat sa ulan. Correct. Nakakaawa yung Wala mga pong bagyo, nasasalanta. Pero sa kabilang banda, pasalamatan natin ang ulan. Correct. Upang hindi natin makalimutan ang kahayupang ginagawa Kaso nga ng lang, kasalukuyang administrasyon. masakripisyo nga lang yung ilang nating mga kababayan, no, yung mga binaha talaga. But still, no, ano to ay blessing in disguise po ito mga kababayan sapagkat naipapakita po na naman ng kalikasan, no? Kung gaano sila kasinungaling dyan sa mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno, mga karbi natin. Pagdating
sa issue ng flood control. Nakakagalit na ho, paulit-ulit. Paulit-ulit. Paulit-ulit at hindi ito titigil. Correct ka. Hindi ito titigil. Year in, year out. Correct. Alam ng kahit na sinong administrasyon, year in, year out. Alam ng kahit na sinong administrasyon, dalawa lamang ang ating season. Yeah. Wet and dry Correct. season. Eto mga kauns, lagi kong sinasabi ito mga kabayan, ang masakit kasi dito, actually, normal lang naman ang baha sa atin, binabaha naman talaga tayo. Ang problema nga dito, kasi nalaman ng taong bayan na napakalaki pala ng ginagastos dyan sa flood control na yan. Di ba? Tapos, ganun pa rin, walang pagbabago. Buti sana kung may pagbabago. Wala nga pong pagbabago, kaya galit na galit ang taong bayan. Saan na pupunta? Nababalitaan pa natin na may mga ghost flood control project, di ba? Mga na-scam lang. Sino bang hindi magagalit yan, mga karbi natin? Pera ng taong bayan yan. Hindi po ninyo personal na pera yan. Di ba? Anyway, mga kabayan, ito pasadahan din po natin to si Attorney Harry Roque, mga kabayan. Pasok. Eza. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. po. Webes, isang araw na lang tayo mag-thank God it's Friday. Pero bukas pa po yung ating thank God it's Friday. Ngayon po, kayod muna, langoy muna sa tubig baha dahil ang mga walang yang mga senatong, congressman, at saka ang presidente nating bangag ay siyang nangurakot ng pera para sa flood control. Kaya tayong lahat lumulutang sa baha, naghihirap, nagiginaw, nagugutom dahil walang ya ang mga namumuno sa ating bayan. Pilipinas kong mahal, hanggang kailan kayo magtsatsaga? Nasa iyong kamay ang pagbangon sa ganitong kahirapan. Nasa inyong kamay ang pagsisante ng mga presidenteng walang silbi. Nasa iyong kamay ang pagbabago sa sistema ng lipunan. Kayo po ang tunay na soberenya, kayo po ang may kasagutan sa ating kahirapan ngayon. Kinakailangan, aus na, now na, people power na. Pero bago po natin ituloy ang ating people power, pag-usapan muna natin ang malungkot na pangyayari. Una, 4 doon sa Brave 14 plus 4 ay bumaliktad. At ngayon ay sinasabi na walang katotohanan yung kanilang naunang testimonya na silang nag-deliver ng mga pera, hindi lang kay Martin Romualdez, kundi kay Bongbong Marcos sa bahay niya mismo sa Ilocos Norte at dyan sa Aduana. Ngayon naman, yung sa pagkakaalala ko, isa sa pinakaunang testigo na nagsabi na siya ay naatasa mag-deliver ng pera, hindi lang kay Martin Romualdez, kundi na rin dyan sa mga occupant ng Malacanang, ay itong si Gutesa. Ngayon naman, nalaman natin, bumaliktad na rin. Siya ay gumawa na naman ng panibagong sinumpaang sanaysay na sinasabing nagsisinungaling lang siya nung kanyang unang affidavit at siya ay nagsinungaling dahil lamang sa gawa ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Ang tanong, ano ba epekto ng pagbabaliktad ng mga testigo? Anong epekto ng pangalawang sinumpaang salaysay ng isang testigo na pinapasinungaling? Ito na ha. Ano kaya ang magiging epekto sa pananaw po ni Attorney Harry Roque dito kapag siya ay nagbawi na kanyang testimonya at sinabing umamin siya na nagsinungaling siya, siya ay naunang sinumpaang salaysay. Lahat ba nung sinabi niya sa naunang salaysay ay baliwala na? Alam niyo po, nangyari sa amin yan doon sa kaso ni Madriaga. Kasi ang nahuli ng mga pulis matapos na nasundan, matapos tumanggap ng bribe money, yung mga kidnappers dun sa kaso kung saan dahilan na nakakulong ngayon si Madriaga, ay yung pinsan niya na ang apelyido ay Madriaga rin. No? Nung siya ay nasundan ng pulis at naaresto at nakuha pati sinakyang motorsiklo, siya ay gumawa ng affidavit. Inaamin niya yung kanyang pagkakasala at dinidetalye kung anong naging partisipasyon ng kanyang pinsan at iba pang kasapi sa conspiracy para kidnapin yung mga Chinese na mga kabataan. Tapos, nagpasok sila ng isang piskal doon sa kulungan at gumawa ng panibagong affidavit. Well, kung hindi ako nagkakamali, yung pinasok nilang piskal para kay Ramil Madriaga mismo yon. Pero itong yung pag-recantation ni
Madriaga, yung pinsan, ay dyan pa sa Camp Crame ata, no? Kung di ako nagkakamali ng aking recollection. Pero ang tanong, ibig ba sabihin na palibasa pinasinungalingan na ng isang testigo ang kanyang mga sinabi sa naunang sinumpaang salaysay, mababaliwala na yan. Okay, ano ba ho talaga ang sabi ng Korte Suprema tungkol dito sa mga baliktaran? Okay, Yung mga una-una po, bumabaliktad na yan. ang talagang sinasabi ng hukuman Hmm. ay suspitsyoso ang hukuman at merong reserbasyon para tanggapin ang mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Kasi alam nila na posible na yung pagbaliktad na yan ay resulta ng pananakot, pressure, or pera. Kaya nga naintindihan natin So ayan mga kabayan, klarong-klaro po mga karbi natin na itong mga bumabaliktad tulad ni Gutesa at yung apat na mga ex-marines mga kabayan, apat na sundalo mga kabayan, dating sundalo, ay hindi na po credible kumbaga, no? Hindi na kapanipaniwala yung kanilang mga sasabihin, di ba? Not unless kung talagang mapatunayan talaga na with solid evidence mga kabayan, natin na pati itong si Gutesa, no? Meron telephone conversation ngayon na pakinggan tayo sa Facebook na talagang dahil Correct. tinakot siya at tinakot ang seguridad ng kanyang pamilya, kausap napilitan niya yung siya asawa na niya eh. gumawa ng panibagong sanaysay na pinasisingulingan yung sinabi niya una na siya nag-deliver ng mga kakwartahan sa ilang mga personalidad. No? So, yan po ang general rule. Kaya sino pang maniniwala dyan kay Orly Gutesa, di ba? Napakaklaro po ng kanyang mga sinasabi noon sa recorded call, no, audio call, no, ng kanyang asawa. Siya at kanyang asawa nag-uusap na talagang grabe. Yung kanyang pagbaliktad dahil po sa may banta sa kanyang pamilya, mga kababayan. Hindi ibig sabihin na bumaliktad ang isang testigo sa pamamagitan ng pangalawang sinumpaang salaysay na baliwala na yung una. Mas pinaniniwalaan ng hukuman ang naunang sinumpaang salaysay dahil nga alam nila na base sa karanasan, ang mga testigo po pwedeng takutin, po pwedeng bayaran at dahilan para sila ay... So, yan ng tanong Diba? sisinungalingan ang kanilang naunang salaysay. Right. Pero meron meron masasabi ko guys, nag-testify ang isang witness sa hukuman mismo or kung ito ay matapos na siya'y mag-testify na. Ang rule is, kapag natapos na ang testimonya ng isang testigo at siya ay na-subject na cross-examination, maski pa siya ay magbago ng kanyang sinumpang salaysay at sinabi na lahat ng sinabi niya sa hukuman at sa kanyang naunang sinumpang salaysay ay pawang kasinungalingan, hindi po yan paniniwalaan ng hukuman. Correct. Kasi ang importante, bukod dun sa sinumpaang salaysay, ay yung sinumpaang testimonya ng isang testigo sa hukuman. So napakahirap, baliwalain talaga ang testimonya ng isang hukuman matapos na siya ay magtestigo sa hukuman. Kasi dalawang beses na niya sinumpaan yung kanyang testimonya. Doon sa nauna niyang sinumpaang salaysay at doon sa testimonya niya mismo sa hukuman. At dahil ang pagtestigo sa hukuman ay parang sagrado, no? Talagang ang ating Korte Suprema ay hindi talaga babaliwalain ang ganyang testimonya dahil lamang nag-recant ang isang testigo, no? Lalong-lalo nga kung tapos na siyang mag-testify. Pero kung ang pagbabaliktad gaya na nangyari kay Gutesa ay hindi pa nangyayari ang pagtestigo sa hukuman, anong gagawin ng piskal? O anong gagawin ng ombudsman? Kasi ngayon, ang issue is, paano gagawin ng ombudsman gayong bumaliktad na si Gutesa at bumaliktad na yung apat na Marines? Talaga bang hindi na nila hahanapan ng probable cause si Martin Romualdez? Well, ako po, uulitin ko naniniwala ako na ang talagang mastermind ng pagnanakaw ng flood control funds ay presidente mismo. Dapat talagang makulong si Martin Romualdez pero dapat makulong din ang kanyang pinsan
Dahil lahat naman ng Correct. kapangyarihan at Mm. impluensya ni Martin Romualdez ay dahil lamang kay Presidente. At siya naman Correct. talaga ang pumirma ng pangtaunang budget Mm. na pinanggalingan ng mga kinurakot ng mga opisyalis natin. No? So sa Correct. akin, bagamat gusto ko makita makulong si Martin Romualdez, dapat makulong din ang Presidente. Tama. So ngayon ang issue is kung ang pagbabaliktad gaya ng ginawa ng mga Marines at ni Gutesa ay sa level pa lamang ng preliminary examination na ginaganap ng ombudsman, anong resulta nito? Well, ang sabi po, ang hukuman, ang sabi ay kinakailangan evaluate ng ombudsman o ng piskal sa yung totality ng ebidensya na nahaharap laban sa mga nasasakdal bago nila baliwalain ang kanyang ebidensya. Ibig sabihin, hindi palibasa nagkaroon ng pangalawang sinumpaang salaysay, mawawalan na ng bisa yung naunang salaysay. Bakit? Well, kung meron namang ibang mga ebidensya na magpapatunay nung sinasabi mismo na nasasakdal na binawi, baliwala yung pagbawi. So, sabihin na natin na sabi ng 4 na Marines at ni Gutesa na hindi sila nag-deliver, pero meron pa rin 14 na nagsasabi na nag-deliver sila. Correct. Natural, Lagyan. babaliwalain ng ombudsman yung pagbabaliktad na testimonya. Kasi meron pa namang ibang mga testimonya na narariyan. At saka po pwede pa rin tawagin yung mga testigo na bumaliktad sa hukuman pag nagkaroon na ng paglilitis at malaman kung ano talagang katotohanan. Correct. Dahil Cross-examine. alam mo ibang epekto. Kapag ang isang testigo ay nagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay lamang, o di naman kaya kung sila ay Mauulit, magsisinungaling mauuli sa yan. hukuman. Mas mahirap po magsinungaling sa hukuman mismo dahil hindi naman Mahuli sanay yan. humarap sa hukuman yung mga testigong yan, lalong-lalo na kung ikay haharap sa Sandigan Bayan na tatlo-tatlo yung maestrado na haharap sa iyo. Napakahirap magsinungaling sa harap ng 3 maestrado. So, ang rule po dyan is dahil hindi pa naman po na pipresenta ang testimonya nitong si Gutesa at ng 4 na Marines sa bumaliktad, kinakailangan ang prosecutor wag baliwalain ang naunang sinumpang salaysay, tignan yung ibang ebidensya laban sa nasasakdal, laban kay Martin Romualdez, at kung mayroong namang sapat na ebidensya, dyan magkakaroon ng desisyon ang ombudsman kung dapat bang baliwalain ang pangalawang sinumpaang salaysay dahil ito ay resulta lamang ng Pangalawa na. pananakot o di kaya ay panunukol. So yan po ay desisyon na ng ating Korte Suprema, no? At yan ang gagawin ngayon ng ombudsman. Ang aking alinlangan lamang para bagang pinalalabas sa ombudsman na kapag nakasuhan na si Martin Romualdez, tapos na ang boxing. Wala nang dapat panagutin. Ang akin po, kinakailangan mapanagot pa rin ng presidente dahil doon sa sinabi nga ni Zaldico na ang presidente mismo ay nagkaroon ng 100 billion na insertion at 25 billion ang napunta sa kanya bilang tongpats. Diba po? No? Sa akin talaga, hanggang hindi nila iniimbestiga ang presidente, hindi ako naniniwala doon sa katapatan ng ombudsman na talagang habulin ang mga nangurakot sa ating lipunan. Babalik at babalik pa rin sa presidente, mga kababayan kasi may basihan rin naman tayo kung bakit natin sisisihin yung presidente, di ba? Or sasabing siya ang mastermind. Dahil nga doon sa video ni Saldico, di ba?